Gusto nating lahat na matugon ang ating panalangin, di ba? At nag-promise naman ng Diyos na tutugon siya talaga. You call, I will answer. You knock, I will open the door. The very, hindi mo na kailangan i-discuss, ipaliwanag. Simple as ganyan. Usually, ang point of contention na lang, yung medyo, siguro sa isip mo, bakit ganun kadali lang si Jesus magsabi na ask and pero now, the contentions minsan ay nangyayari doon sa experience. Okay? Ano ibig sabihin? May experience ka kasi na siguro ngayon hindi pa nasagot ang prayer mo, di ba? So yun ang nagiging basihan natin. Minsan, i-argue kung ano ang promise ng Diyos. Oh. Kaya lang, tandaan natin na ang ating experience ay hindi scripture. Gaya ng ating pinag-aralan kanina na it's very powerful, leading us into scripture by scripture. Yun talaga ang tinatawag na biblical preaching kasi ang scripture mismo, Bible mismo, nagko-confront sa tao, hindi idea ng tao lang. Okay? Now, okay, there it is. So, principle of our answered prayer. Next slide, ano? So, ikaw na lang ang maganda dyan, ano? Ayan, good. Next slide. Pag sinabing principles, tinatawag siya na, ang meaning niya is fundamental truth. Fundamental, meaning to say, hindi mo na mabago yun. Okay. Salita ng Diyos, pag sinabi ng Diyos na ganito, experience mo ay mag-agree o hindi. Experience mo ang magbabago, pero ang scripture hindi na yun. So it's fundamental. It's a concept that serves as the foundation for a system of belief. Pag sinabing principles, ito yung concept ng katotohanan na nag-serve, na nag-exert bilang pundasyon ng sistema ng pananampalataya. So ano pananampalataya mo about prayer? Ano pananampalataya mo about life? There has to be a foundation. At ito'y tinatawag niya na it is a guiding standard for idea that influences actions and decisions. So, itong fundamental truth, importanteng matutunan because again, it guides our actions. Why would you pray? Why would you fast? Why would you believe? Why would you cry to the Lord? My guiding principles siya. Sa law, napansin ko na kahit gaano katapan, kahit gaano kagaling magsalita, sasabihin ng professor sa iyo, Mr. So-and-so, I am not interested in your idea. Sabihin nga gano'n, what does the law say? Kung nag-uusap kayo about crime, kung nag-uusap kayo about statutory law, construction, hindi mo pwedeng dalhan ng criminal case yan, the criminal article or let's say, ang kaso may civil case. Hindi mo pwedeng gamitin ang penal code. Hindi mo pwedeng gamitin. So ano ang sinasabi ng batas? Na kahit anong kagaling magsalita, ang sasabihin na lagi sa iyo, what does the law says? That's very true. Sa atin din naman, kahit anong galing natin sa definitions of prayer, at anong mga ginagawa natin, gaya ng pag-lead sa atin ni Pastor din sa scripture to scriptures, is not our eloquence about prayers that matters. It's what Jesus said. Because siya ang nag-promise, siya ang gagawa. Siya ang magbibigay. So lahat it's the call of Jesus. It's all His call. Hindi ka maka-argue. Kasi sasabihin niya sa'yo, sino ba ang nag-promise? Siya. Sino may kakayanang magbigay? Siya. So sino susundin mo? Kahit minsan masakit, kahit minsan hindi maintindihan, kaya lang nagsabi siya ng gano'n. Bakit sinasabi ko minsan masakit, hindi maintindihan? For example, hindi natin maiwasan example makita sa kalsada. May kinakaunselan ako last year yata, nasa abroad siya. Sa abroad. Yung babae, yung only daughter niya, dito sa malakas na letas na nakatira
member ng worship team. Alam naman sa Malagasan ngayon ay medyo anong lugar na dyan. Nauuwi siya kasi yung babae, yung anak niya, nadalagita, nire, pinatay pa. Member ng worship team. Madali ba yung paliwanag yan? Hindi. So sabi ko lang sa about prayer, turuan mo prayer, parang nahirapan na siya mag-intindi about prayer. Kaya lang sinabi ko sa kanya, yun ang hindi ko maintindihan. At hindi, sabi ko, wala akong masabi sa iyo kung paano kita i-comfort. Sabi ko sa kanya, ang aking naalala lang ay si Jesus, a perfect person, God and man, naging tao, binugbog, pinako sa cross. Hindi ko maintindihan din kung bakit ginawa lang din sa iyo. Sa kanila yun. Alam mo, ito siguro, I believe it was guided by the Holy Spirit. Kasi nang narinig niya yun, tumingin siya sa akin, oo nga, no? Sabi, so sana Lord, sabi ko gamitin mo yun para matansin ng puso na hindi na siya masyadong maghirapan na bakit pinayagan, bakit nangyari sa kanya yung gano'n. Anyway, so this afternoon, okay, still have around 30 minutes. So sa passage natin sa 2 Chronicles, nag-highlight ng powerful principles about how a person can align themselves with God's will and experience an answered prayer. So tingnan natin ito ngayon. Okay. Number 1 principle of answered prayer is when a person acknowledges the sovereignty of the word. Now, ginamit ko yung word person kasi gusto ko maging personal ito sa akin talaga. Ako ito, ikaw yan. When a person, ang istorya kasi ng topic ng passage nito is si Josiah. Si Josiah na naging hari, siya talaga nag-produce ng reform sa kingdom. Grabe, ang ganda ng sabi nga sa Bible ay he did what was right according to David the king. Standard talaga lagi si David. Bakit standard si David? Pag tingnan mo, hindi rin naman siya talagang perfect. Nangalunya ba yun? Dami din. Pero, pag binasa mo ang whole Bible, ako'y nagpapasalamat sa Diyos na dinisiplina niya ako. I mean, He gave me this discipline to read the Bible once every year. So, mga 10 times na yata. Pag 10 times na ngayong taon. So, pag tinignan mo lang, si David kahit anong nangyari, hindi siya tumalikod sa Diyos. Ang kanyang kinikilalang Diyos ay si Yahweh lang. Ang kanyang pinaglilingkuran at kanyang worship, si Yahweh lang. Kahit ang halos buong paligid na bansa ay nagsamba sa Diyos-Diyusan, si David hindi. That's why siya ang standard lagi na siya ang king na hindi humiwalay sa Diyos. So, ngayon, habang naging hari na si Josiah, pinaayos niya yung templo. Sabi niya, magkulit tayo ng pera, tapos paayusin ang templo, the temple of the Lord. Habang nag-ayos sila ng templo, makita sa verse 15, may isang servant, nakita ang book of law. Nakatago na siguro, hindi na pinapansin, but God somehow preserved it there. Check mo, no? Hindi na binabasa, hindi na pinapansin na ang God, Israel is a chosen nation of God, sila ang pinili para magiging instrumental sa ibang mga bansa. But somehow, itong batas ng Diyos binigay kay Moses, kinalimutan na. And that's the reason ang nangyari, defeat and after defeat, famine after famine, chaos after chaos sa Israel. Hindi na nila naranasan ang good old days, kagaya ng kay Solomon, kagaya ng kay David, hindi na nila naranasan yung mga gandang yun. Because hindi na ito tuturo ang Biblia. Nakalimutan na. So imagine mo yan, kung ano mangyari sa buhay ng tao. Personal lang muna kung wala ang Biblia. So pagkatapos, another servant, sinabi sa hari na, they found the book of the law. Sa first time din makita mo, narinig niya.
binasa sa kanya, narinig niya what is in the law. Anong nakasulat doon? Nang masulat niya, nang marinig niya, sinabi niya sa verse, another verse ay, inquire of the Lord, sabi niya. You inquire of the Lord. Sabi niya sa prophet, hanapin niyo kung ano ang kalooban ng Diyos. So ngayon, makita mo na, bakit sinabi ko na the sovereignty, ang principle of answered prayer ay kung ang tao ay acknowledge niya the sovereignty of the word. Hindi mo naman makita doon, sabi niyo siguro. Pero ito ang makita natin. Nagkaroon ng simula ng reform, pagbabago, dahil nakita at narinig, pinakinggan ng hari ang salita ng Diyos o the book of the law. Meaning to say, everything started there. Walang magandang nangyari sa puso ng hari at in-apply ng hari kung hindi muna nakita at narinig, napakinggan ang salita ng Diyos. So ang conclusion dyan, ganito, walang magandang mangyari sa buhay mo, sa kinabukasan mo, kung hindi ka magsalita at magsimula at magpatuloy sa salita ng Diyos. Yes. Gaya sa amin, ako, medyo matanda ako sa kanila dito kay Pastor, diba? Gaya sa amin, tumatanda ng pastor. Kung bakit gano'n na lamang ang conviction namin mag-preach na ganito, totoo. Naranasan na namin eh. Para bang experience mo na. Parang tuloy. Kaya mo na masarap So, kayo mga kabataan, at mga bata-bata pang pastor, ang masasabi ganito lagi, may magandang mangyari sa buhay, sa pamilya, sa ministry, magsimula ka sa Biblia at patuloy sa Biblia dahil yan ang mapa mo papunta sa Diyos. There is no success apart from God, and there is no good thing in store for you kung hindi ang Diyos. Hallelujah! Praise God! Okay, let's go to the second principle. May nag-mention kasi kanina masarap yung snacks ay tapusin natin. Okay. So from that, makita natin the fundamental truth. The Word of God is central to understanding God's will. Si King Josiah's first response when the book of the law was found, ay nirecognize niya the ultimate authority of the Word. Kailangan mapakinggan. Nang narinig niya, nag-utos sa kaagad, alamin kung ano talaga ang ibig sabihin niya. So, grabe, no? So, ang concept natin, ang magiging key concept natin ay ganito. Acknowledging the Word of God involves not just hearing it, but also allowing it to shape your thoughts and action. Josiah sought God's direction, realizing that the Word would guide him. The discovery of the book was not just a historical event, but a moment that pointed to how central God's Word should be in our lives. So imagine mo, ang templo, ang kaharian, nagkaroon ng reformation. Saan nagsimula? There you go. Mga kapatid, ilan lang tayo dito ngayon. But when we allow God through His Word to rule and govern us, imagine mo ilang tao yung magamit ng Diyos to influence other people. I tell you, hindi natin isipin, Lord, kahirap gawin niya, kahirap abutin ganito. No. Hindi ikaw ang nagliligtas, hindi ikaw nagkukonvict ng puso ng tao. You are just the message or the vessel of that message. The power and the conviction belong to the Holy Spirit. We just allow ourselves to be governed. Hallelujah. Mahugasan, mapuno, malinisan lang lagi araw-araw ng salita ng Diyos ang ating puso ay madali tayong i-navigate ng Diyos. Pero kung hindi siya malinis araw-araw, binabasa ko kasi sabi sa Bible, the Word of God is like water, di ba? Naglilinis. So mahirap i-navigate, mahirap makinig sa Diyos. Ang pusong hindi nahuhugasan lagi. Para bang tenga na hindi nalilinis
minsan, no? Anyway, so okay, so when we try a little application, when you find yourself lost or seeking direction, going to scripture should be the first step, acknowledging that God's word has the answer is foundational. Tandaan nyo lagi yan. Okay, next slide. Number 2, principles. When a person understands the message of the word, so again, kanina, in-acknowledge, ngayon, inunawa. Sa verse 24, 34, verse 24, ito dito. Ano sabi ni, and the said the Lord, tinanong kasi nila, binabasa sa kanila kung ano ang kalooban ng Diyos, binasa ang the book of the law. So doon nila nakita, sa verse 24, the said the Lord, I will bring evil upon this place, and upon the inhabitants thereof, even the curses that are written in the book which they have read before the king of Judah. So lahat ng ano na to, sabi niya, I will, pabayaan ko itong mangyari. Now, minsan kasi sa atin, ay pag nabasa natin, I will bring evil, sabi ng Diyos. May mga theological confusion siguro tayo. Di ba sabi sa Bible na walang evil na nanggagaling sa Diyos. Pero sabi sa scripture dito, so mga translations and mga translations lang yung mga words doon na medyo challenging na sa ngayon na ibang paggamit pa. So when you say, when God said, I will bring evil, meaning to say, He will just allow it. Hindi niya pigilan, galing sa iba, pero hindi niya pipigilan, hayaan niya, so that's, I will bring evil. So I will just allow evil come upon you. The protection is not there. So hindi talagang galing sa Kanya. He will just allow it. Ngayon, nakita yan and the reason why, kung bakit gagawin ng Diyos yun, is in verse 25, sabi niya, because they have forsaken me and have turned incense unto other gods, that they might provoke me to anger with all the works of their hands, thereof my wrath shall be poured out upon this place, and shall not be quenched. So, pinakita na ng Diyos, the reason why I will bring this evil, it's because they have forgotten me. Kaya mga kapatid, once na mayroong precedence, mayroong ibang bagay na masyadong ginagawa natin kaysa sa Diyos, napabayaan lagi ang Diyos. That could be idolatry actually, na hindi lang natin nakikita, ayaw natin i-define na gano'n, pero gano'n na yun. Kung ang passion ng puso ay hindi nangunguna sa paghanap ng Diyos, something is wrong. Kailangan mo na talaga ayusin yan. Yeah. So ngayon, dahil itong mga Israelites, medyo they take for granted actually. Parang hindi nila sineryoso. God is a serious God. Sabi niya, okay, hindi niyo ako kilalanin. Kagaya ni David, ako lang talaga ang kinilala ng Diyos throughout his life. Hindi niyo ako kilalanin. That is your call. Hindi ako obligado na proteksyonan kayo gaya ng akala ng God is love. Sabi ng karamihan ngayon. Hindi pwede yun kay God is love. Oh. Naging slave na ba ng tao ang Diyos because God is love? Kung ako ay mapagmahal, alipin na ba ako ng mga anak ko? Mahal ko yung mga anak ko? Sige, hingi lang. Okay. So, utusan mo hugas plato. Hindi lang hugas. Anuhan mo pa. Patulungan mo maaga dahil kinubagaan ko sa Diyos, hindi makinig sa'yo. Hala, sabi ng kapatid, bukas, Lunes, mababawasan na yung allowance mo. Yo, laba ko ng papa ko, laba ko ng mami ko. Sabihin ba? Alipin na si nanay si tatay ng anak niya dahil mahal siya? No. Alam natin lahat ng pagmamahal ay namamalo din. Kailangan natin malaman, God is love, but equally, He is God of wrath.
He disciplines at hindi mo gugustuhan. Yeah. Kung talagang tigasan natin ang puso natin, baka maging kagaya natin ng prodigal son. Kailangan pa ba natin kumain ng kaning baboy? Para matuto. Di ba? Tingnan mo yan. Hindi makinig. God is love. Bakit siya pinabayaan? Na gusto niya yun eh. Pero God is love, di ba? Yes. Kasi nang nag-repent siya, nang kinilala niya na yun lang ang totoong Diyos, totoong Ama yan, binalik siya. So the truth is, pinakita sa kanila, nang nakita ng hari, nag-repent siya talaga. Sabi sa verse 17 is, he humbled himself. His heart became tender. So itong hari, hindi siya, nang inunawa niya ang message ng Diyos, hindi siya kagaya ng iba na binaliwala lang. But this hari, nagpasakop siya sa sovereignty ng Lord. Sometimes we argue. Pag ang salita ng Diyos ay kontra doon sa kung anong gusto natin, hinahanapan natin ng ibang interpretation para maproteksyonan kung anong gusto natin. Minsan, para lang tayo naging Iglesia ni Cristo. Patunayan ko sa iyo. Sabi ni Iglesia ni Cristo, na si Jesus tao. Pwede, sabi ko, kahit ako nga, pwede ko siya patunayan sa iyo, siya ay kabayo. Diba? Pero ano ang sinasabi ng Scripture? So mga kaibigan, doon tayo binabalik-balik lagi. Blessed kayo kasi ang church niyo ay kinikilala ang sovereignty ng Word. Paglabas niyo, anong gusto pakinggan ng ibang tao? Anong values mayroon ang kita mo na inis ako dito kay Risa Contiveros. Pasensya na akong idol. Kung senador niyo siya, pero siya rin ang may offer ng Soging bill. Siya na may author ngayon sa itong pinag-awayang bill ngayon na kahit yung alam niya na hindi dapat ituro sa kinder, ipaturo niya. Ikaw na tayo gumawa niyan sa isip. Minsan sa hearing, pag nakikinig ako ng hearing, kasi siyempre mga law students, nire-require ka, pakinggan niyo ang mga arguments sa mga ganitong kaso. So habang nakikinig ako, naiinis ako. Ikaw na lang kayo gumawa niyan. Sabi ko, pilit mo sa mga bata. But anyway, gano'n na ang mundo ngayon, gano'n ang batas sa ituro. Now, blessed na mga bata na nag-aaral dito kasi matuturuan ng Bible at kayo natuturuan ng Bible dahil ang inyong moralidad. There are two sources of morality today. Morality sa society. Kung anong sinasabi ng society. What does the world and the society says about this love, about this. Pero another source of morality is the Word. What does the Bible say? Mahirap din yan. Pero dapat maintindihan din natin kasi para sa inyo mga estudyante, imagine mo ang kultura ng ginagalawan mo. Iba. Tapos ang kultura na gusto mong galawan, Biblia, wala hindi ka na bagay doon. Ano sasabihin ng mga classmate mo? Anong feel mo lagi? Out of place ka lagi. Then you decide. Kaninong place ka? Out ka ba sa place nila o sila ang out sa place mo? Sigurado ka na sa place mo, si Jesus na yun. Amen? So, again, the fundamental truth is that not just about reading the Word, but understanding it. The Word conveys both warning and promises. And it is important to grasp the way both. Ang bigat, both of this. Kailangan natin maintindihan kung mayroong pagmamahal na appreciate natin, ma-appreciate natin sobra ang pagpatawad ng Diyos kung maintindihan natin kung ano ang kabayaran ng kasalanan. Ma-imagine ko sa ngayon na hindi na ako magpa-impyerno dahil pinatawad ako ng Diyos at dadalhin niya ako sa kanyang kalangitan. Hindi niya man tugunin ang iba kong prayer. Wala na sa akin yun. Material on this earth is on this earth. What God give. Hallelujah.
So hindi ko man maranasan kung anong gusto kong maranasan dito sa sanlibutan. Siguro ay ayaw naman ng Diyos, hindi naisip ng Diyos, hindi mo na kailangan yun. Pero ang isipin ako'y pinatawad na ang eternity ay hindi na ako magsuffer sa ko. Hallelujah! Kasi sa mga maingay ako preacher. Pasalamat ko na ito. Minsan nga naman, mag-isip sa mga, tapos nagdidibus yung Lord. Tapos pag marinig mo kung anong nangyayari sa sanlibutan, China, ayun na naman ginagawa nila, gasolina tataas na naman. Hallelujah. Bumaliktad man sa sanlibutan, ang aking kahit na ay trono ng Diyos. Hallelujah. Beautiful hope, di ba? Imagine mo, established tayo, ano nangyari? Because of the word. Huwag tayong humiwalay sa word. Kung mayroong priority sa ating buhay, salita ng Diyos. Since 2017, nang pinag-break ako ng Diyos, kung mag-start ka ng ministry, unang gawin mo, magbasa ka ng Bible at least 2 hours a day. So I spend 2 hours a day every day, basa ng Bible. So nakakabasa ako ng pinakamataas is 15 chapters. So minsan buong libro na babasa ko siya. Pinakamaba ay 5. Ngayon na nag-law ako, 3 chapters na lang. Pero hindi ko talaga binibitawan niya. The first day in the morning, talaga I have to read at least 3 to 5 chapters. Just allowing the Spirit of God, the Word of God to minister to me. So paglabas ko ng bahay, the Word of God regulating my actions. Para bang pag nagdibati na, pag nagkayayaan na, o saan tayo punta? Pag lalo pagkatapos ng exam, sabi ko, dati, umiiyak ako pag may grade akong 2. Nasanay ako sa 125, 150. Ngayon, masaya ka na kung may 3 ka. Grabe, hirap ano. Sisikutin din ito. Now, so mga pag iyayaan na yan, tapos exam, doon tayo punta. Sila na, sasama ako, kakain ako, pero inuman sila lang, inuman o anong ginagawa nila. At sa mga mayroon akong kausap na ibang tao, na nakita ko, may classmate ako na medyo open sa gospel. So, ay pag sama-sama kami doon. So sila nag-uusap sa kabila, kami naman sa kabila. I'm trying to share the gospel. The Word of God regulates my heart. Kung anong dapat gawin. So, nakakapangyarihan ang salita ng Diyos. Okay. Go to slide number 9. The last principles. I just would like to make this message a bit shorter. Kasi gusto kong excited kayo mag-uwi na manalangin at magbasa ng salita ng Diyos. So again, the last, number 3 principles ng answered prayer, when a person surrenders to the authority of the word. Submit. Sa palagay niyo, anong kinaiba sa submit at surrender? May kinaiba ba? Parang wala naman, ano? O meron? Meron, slightly. Parang pareho lang, ano?